Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585. Oras sa Radyo Pilipinas, impunto alas 8 sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kag kaingon nga mga probinsya. Mga pananawon sa likod sa mga balita. Inyo mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita nga magasugata sa inyo nga aga. Ginbantayan, ginsunod, gintipon sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatian. Yarian! Radyo Pilipinas Iloilo News. Mayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Radyo Pilipinas News. Subong adlaw sa Huwebes, Hulyo 17, tuig 2025. Ako ang inyo tagbalita, Junel Baclay, kagkaroon sa aton ng mga headlines. Mga bulutuan sa probinsya sa Iloilo, nagsuspende sang face-to-face classes bangod sang malain nga panahon. Face-to-face classes sa Iloilo City sa kindergarten tubtob senior high school gin-suspender man. Proposed ordinance ni Councilor Shin Marie Mabilog na nagaruso sa pagbuhin sang 80% sa real property tax sa syudad gin-basura sang konseho. Kaso sang hand, foot and mouth disease sa probinsya sa Iloilo naglabot na sa masobra 900. EO number 30 ginpapanaog ni Mayor Raisa Treñas nga naga-reconstitute sa Iloilo City Task Force in Street Children. Kag Senator Ligarda ginpangunahan ang pagbukas ng hibla ng lahing Filipino Gallery. Paghabol sa antike kag launching sang libro sang national artist. Oras sa Radyo Pilipinas alas 8:03 sa aga kagkaroon sa detalye sa aton mga balita lokal. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa suspension sa face-to-face classes ang pila ka mga LGU sa probinsya sa Iloilo bangod sa mabaskog nga ulan nga mahimo maeksperiensyan subong adlaw Huwebes, Hulyo 17. Ang nagsuspende sa in-person classes as of 6 a.m. Amo ang banwa sang Zaraga Kindergarten to Senior High School. All levels sa Banwa sang Sara sa Putotan Kindergarten to Senior High, Badyangan all levels, Banwa sang Lemery, Tigmarabo Elementary School sa Miagaw kag San Jose Elementary School, Kalinog all levels, amuman sa Banwa sang Alimudyan, Dueña, Saniway, Dumangas, Ahoy, Mina, Nulucena, Barotac Nuevo, San Dionisio, Banate, Estancia. Ang suspension sa in-person classes ang indeklara sang tagsa ka mga local chief executive sang nagkalain-lain nga banwa. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Suspindi naman ang face-to-face classes ang tanan nga bulutuan halin preschool tubtob senior high school sa Iloilo City. Ginanunsyo ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas ang suspensyon kasunod sa nangin rekomendasyon sa Iloilo City Emergency Operations Center bangod sa posible pagtupa sa mabaskog nga pag-ulan dala sang habagat naging pabaskog pa ni Bagyong Krising. Bangod sini temporaryo nga magasaylo sa alternative mode of learning ang mga estudyante. Padayon naman ang pagpanugyan sang alkalde sa tanan nga mga pumuluyo nga mag-aligmat kag maghalo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa ibang pangabalita, proposed ordinance ni City Councilor Shin Marie Mabilog na nagaruso sa pagbuhin sang 80% sa real property tax sa syudad sang Iloilo ang ginbasura sang konseho. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa detalye sang balita. Wala sa mga nagsuporta sa proposed ordinance ni Iloilo City Councilor Shin Marie Mabilog ang nag-impose ang 80% na reduction sa real property tax sa Iloilo City. Sa sesyon sa sangguniang pangmusod ginduso ni Mabilog ang proposal apang wala sang bisan isa konsyal ang nag-second the motion rason nga ini ang napasura sa first reading. Payag pa ni Mabilog sa piyak sang pag-deny sang iya proposed ordinance. Hinimo sini ang iya promisa sa pumuluyo nga mapanubuan kung tani ang buwis sa real property kagang konsehal na nga wala nagsuporta ang manapat sa pumuluyo. Sunod naman kay Majority Floor Leader Councilor Rex Sarabia bisang ginbasura sa first reading ang proposed ordinance. Imbitado naman si Councilor Mabilog sa palabuton ng committee hearing sa Committee on Ways and Means
sa diin istoryahan ang proposed RPT reduction. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kaso sa hand, foot and mouth disease sa probinsya sa Iloilo naglabot na sa masobra 900. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Naglabot na sa masobra 900 ang kaso sa hand, foot and mouth disease o HFMD sa probinsya sa Iloilo sininga tuig. Sa datos ng Iloilo Provincial Health Office, sumalan Enero 1, tugtog Hulyo 5 sininga tuig, yara na sa 917 ang kaso sa HFMD sa probinsya. Kung ikumpara sa parehong nga period sa 2024 nga may 316 lang kakaso, may pagsaka sang 190% ang kaso sininga tuig. Ang 5 ka LGU nga may pinakamadamo nga kaso sang HFMD amo ang Carles nga may 75, Barotac Nuevo nga may 58, Concepcion nga may 54, Lambuna nga may 53 kag syudad sang Pasig nga may 42. Samtang wala naman sa minabalhag nga napatay bang sa HFMD sa probinsya sininga tuig. Ang HFMD isa ka balatian nga masami nag-aapekto sa kabataan. Naghalinin sa Coxsackie virus kag enterovirus families. Ang HFMD nagalap na pinaagi sa hangin nga nagadala sang droplet kung nagapangachi o kung mag-ubo ang tao nga infected sang HFMD. Pwede ini maglapta pinaagi sa mga kamot nga nakatandog sa mga butang nga kontaminado sang virus halin sa sipon, laway, ihi kag higko sang tao nga nagadala sang virus. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Areniata, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. EO number 30 ginpapanaog ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas nga naga-reconstitute sa Iloilo City Task Force in Street Children. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita, Nagpapanaog sa Executive Order number 30 si Iloilo City Mayor Raisa Treñas nga naga-reconstitute sa Iloilo City Task Force on Street Children agad mapasanyog pa ang programa para buligan ang mga kabataan nga nag-i-start sa daranon. Pinaagi sa EO matagan proteksyon ng mga kabataan batok sa pagpang-abuso suno sa alkalde kagiman pa nga malain nga mga impluwensya. Dugang man sinipangitaan paagi ang pag-facilitate sa ila access sa edukasyon, scholarships, vocational training, legal assistance, livelihood para sa ila pamilya kag maingganyo ang komunidad. Kabuilog ang barangay, eskwelahan, simbahan, police, NGOs, private sector, kag SK. Nagkapatimaan lang inisuno kay Treñas nga ang kabataan may lugar sa syudad. Hindi sa dalanon, bangod ang Iloilo City isa ka child-friendly city sa idalom sang iya pamunuan. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Senator Loren Legarda ginpangunahan ang pagbukas ang hibla ng Laing Filipino Gallery paghabol sa antike kag launching sang libro sang national artist. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa balita ni Marian Grace Arenieta. Ginpangunahan ni Senator Loren Legarda ang pagbukas ng isa ka gallery kag launching sang libro sang isa ka national artist for literature sa Old Capitol Building sa San Jose de Buenavista Antique sang Hulyo 16. Una nga ginhiwat ang launching sang Lemlunay, paggunita sa gunita nga koleksyon sang poems ni National Artist for Literature Virgilio S. Almario. Ang tigulo nga Lemlunay halin sa Tibuli Word nga buot silingon para iso. Gimpahayag ni Senator Legarda nga ang kada page ng libro ginahatagan sang kabuhi ang mga nagliligad, ang mga galamiton, mga simbolo kag mga handom sang pungsod. Gin-highlight man sang senadora ang kaangtanan sa mga sinulatan sa moderno nga kalibutan kag ginpangabay niya nga ang libro magapukaw liwas sang hidlaw para sa Lemlunay, isa ka paraiso nga nagapakita sang paghidait, mga handumanan, kultura kag pagka-Pilipino. Personal nga gin-turn over ni Almario ang kopya sang libro sa pila ka mga alkalde sang Antique, opisyales sang gobyerno probinsyal kag mga katapos sang media. Naghiwat man sang lecture ang Anticanyo professor nga si John Eremil Teodoro sa De La Salle University na tungod sa ang ambag ukon papel ng wika at literaturang kinaraya sa pambansang wika at panitikan. Samtang opisyal na nga gimbuksan ang hibla ng Laing Filipino Gallery paghabol sa Antique sa ginrestore nga Old Capitol Building. Ang gallery nagapakita sa weaving industry sa probinsya. Manginbukas na sa publiko ang gallery umpisa Hulyo 17 kung sa diin buksan ini kada adlaw kag wala sang bayad sa mga kliyente. Sarang makita sa gallery ang local textiles kag craftsmanship sa mga weavers sa probinsya kag pahayag ni Senator Legarda nga ini nagapakita sa padayon nga kontribusyon sa cultural preservation kag economic resilience sa probinsya. Si Senator Legarda ang author sa Philippine Tropical Fabrics Law kag nagasuporta sa weaving community sa pungsod pinaagi sa provision sa raw materials, equipment, kag capacity building programs.
Kaupo ni Senator Ligarda sa ribbon cutting sanday Arvin Manuel Villalon, Acting Deputy Director General for Museums sa National Museum of the Philippines, Regalado Trota Jose Jr., Chairperson sa National Historical Commission of the Philippines, kag Attorney Maria Cecilia Tirol, Director 2 sa Visayas National Museum. Yara man sa duha ka kahiwatan ang pila ka mga opisyal sa provincial government, mga alkalde sang Antique, Department of Education, National Museum Western Visayas, kag iban pa. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Areñata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Enrollment sa public schools para sa school year 2025-2026 magalawig pa tubtob sa Agosto 8 suno sa Department of Education. Radyo Pilipinas. Radyo Sa Pilipinas. detalye sa balita. Sarang pa makapa-enroll tubtob Agosto 8 ang mga wala pa nakapa-enroll sa school year 2025 to 2026 sa mga pampubliko nga buluthuan. Ayag ni Hernani Escolar Jr., Regional Information Officer sa Department of Education Western Visayas, nga may ara pa sa pila ka mga estudyante nga wala nakapa-enroll. Gani ang pag-extend sa enrollment period ang isa ka pamaagi agud mahatagan sa kahigayunan ng mga learner nga maka-avail sa basic education. Dugang man ni escolar nga gina-advocate sa DepEd ang inclusivity sa edukasyon kagluyag sa ahensya nga ang tanan nga school age learners ang yara sa eskwelahan. Madumduman nga sang Hunyo 9 tubtob 13 ang original nga schedule sang enrollment. Nagbukas ang school year 2025 to 2026 sang Hunyo 16. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Areñata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mga PHW and staff sang PHO Camarines Norte naghiwat sang benchmarking kag learning visit sa Iloilo Provincial Health Office kag munisipyo sang Santa Barbara kag Pavia. Radyo Pilipinas. Radyo Sa Pilipinas. detalye sang balita. Naghiwas ang benchmarking and learning visit ang mga barangay health worker o kung BHW, kag Provincial Health Office o kung PHO staff, sang Camarines Norte sa Iloilo PHO kag munisipalidad sang Santa Barbara kag Pavia. Nagpakigbahin ang Iloilo PHO sang best practices sa BHWs kag PHO Program Coordinator sang Camarines Norte natuloy sa implementasyon sang Universal Healthcare o kung UHC, Sanitation Program, Healthy Hearts Program kag mga programa para sa BHW sa probinsya. Ang mga BHW sa Camarines Norte ang nagbisita naman sa Santa Barbara para sa on-site learning visit para sa pagpatuman sa mga BHW program sa munisipalidad. Samtang ginbisita naman sa PHO Camarines Norte ang Pavia Rural Health Unit para sa learning exchange sa pagpatuman sa Field Health Service Information System. Napilian ang Iloilo bilang venue sa benchmarking kag learning visit bangod sa advanced implementation sa key health programs sa probinsya. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Areñata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Provincial Government sa Negros Occidental nagpalabot sang bulig sa Negrense OFW na napatay sa airstrike sa Israel. Radyo Pilipinas. Sa Radyo balita ni Pilipinas. JP Herbas. Palabot sang bulig ang provincial government sa Negros Occidental sa pamilya ni Lea Musquera, ang Negrense caregiver na napatay matapos nga mag-agom sa patang nga pilas bangod sa airstrike sa Israel. Suno kay Negros Occidental Personal Manager Karen Dinsay, ginapapreparar na ni Governor Eugenio Jose Lacson ang paghatag sang 190,000 pesos na bulig pinansyal para sa pamilya Musquera na naghalin sa Panuasang San Enrique. Marunumang nga kasubong nga balor sa bulig ang ginpalabot sa provincial government sa pamilya ni Loretta Alacres ng Cali City na napatay man sa kinagamos Israel sang tuig 2023. Samtang, ginpahay ni Dinsay nga magapabilin nga bukas 24/7 ang ilang Migrant Resource Center para sa tanan nga Negrense OFW nga nagakinahanglan sang bulig bangod sa kinigamo. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Makaligad ang 10 ka tuig nga pagpanago na dakpan sang First Iloilo Provincial Mobile Force Company ang wanted person nga may kaso nga murder sa barangay Igkabidoon, Miagao, Iloilo. Ang suspect kinilala nga si alias JR, 40 anyos kay residente sa hinambitan nga lugar. Ginresto ang suspect sa gahom sang warrant of arrest sa gin-issue sang korte sa tong July 2016. Suno kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, Force Commander sang First Iloilo Provincial Mobile Force Company, ang pagkadakop sa wanted person resulta sa mabaskog nga partnership sang kapulisan kag komunidad. Kaupod sang First IPMFC, ang Oton Municipal Police Station, Miagao Municipal Police Station, kag 601st Mobile Company sang Regional Mobile Force Battalion 6.
sa pagka-aresto sa wanted person tiyon man ini suno kay Solis nga masabat ang iya nga mga kaso. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Pagbisita sa Kaliwa Display Center, ginainganyo gid sang DA Western Visayas. Radyo Pilipinas. Radyo Kabalita ni Pilipinas. JP Padayon ang papangagda sa Department of Agriculture Western Visayas sa publiko nga bisitahon kag suportahan ang ilang inbuksan nga Kaliwa Display Center. Ang display center nga nahamtang sa DA Western Visayas Regional Office sa area sang Parola ang ginbuksan sang Hunyo agud hatagan ang mga manghuma, mangingisda kag food processor sa rehiyon sang regular nga lugar para sa pagpasundayag sa ilang mga produkto. Sa pinakulihing nga datos sa DA Western Visayas, nagsaka na sa 62,000 ang natipon nga kita sa sentro samtang 30 ka MSME gikan sa tanang nga probinsya sa rehiyon ang naga-display sa ilang mga baligya. Nakip sa mga mahimong mabakal ang mga preska nga mga utanon, prutas, pati na ang mga nanarisaring mga processed product, kasubong sa tsokolate, tableya, at sara, jams, ice cream kag special rice. Ang pagbukas sa Kaliwa Display Center, isa kapag suporta sa hamdom ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga obrahon nga mas accessible kag barato ang mga agricultural and fishery product para sa mga Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News. Gusto nga paggamit sa makinarya, ginatudlo sang DA Western Visayas. Radyo Pilipinas. Radyo Sa detalye Pilipinas. sa balita ni JP Herbas. Naghiwat ang paghana sangon sa simple farm machine operation, troubleshooting and maintenance ang Department of Agriculture Western Visayas sa San Miguel, Iloilo. Ang paghanas gintudlo sa mga manghuma gikan sa nakinlaing nga kabanwahanan sa probinsya. Sino sa DA Western Visayas, katuyuan sa aktibidad nga matudlo sa mga manghuma ang husto nga paggamit kag pagtipig sa mga makinarya nga ila na baton halin sa taratapan. Nagalaw mga hensya nga pinaagi sa paghanas, balikawan ang madasig kapag kaguba sa mga makinarya para masiguro nga madugay ini nga mapuslan. Ang aktibidad ang ginpatigayon kabahin sa Masagana Rice Industry Development Program subong nga wet cropping season. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. DOST kag DOT nagpuligay para mabaskugon ang food safety standard sa Iloilo City. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa detalye sang balita ni Hope Torrichante. Agad masiguro nga safe kag matinlo ang food experience sa mga turista kag mga pumuluyo, nagbuligay ang Department of Science and Technology Region 6 kag Department of Tourism sa paghiwat sang food safety and sanitation training para sa mga food service establishments sa Iloilo City. Ginhiwat ang duha ka adlaw nga paghana sa idalom sang Tourism Industry Skills Program nga ginapasakupan sang 31 ka trainees halin sa 16 ka DOT accredited nga mga kalan-an sa syudad. Tinutuyo sa aktibidad nga makahatag sang ihibalo sa mga food handlers kag tag-iya sa mga food establishment sang husto nga hygiene practices, food safety standards kag paglikaw sa food contamination. Kabahin man sang programa sang Glow Germ Demonstration para ipakita ang importansya sa husto nga paghugas ng kamot kag katinlo sa kusina. Ginpatpat man ang mga issue may kaangtanan sa food fraud kag food defense. Ginpangunahan ng training nanday Joanna Bolenses kag Roy Sira Chris Lagon, kaupod si Ella Marie Balo na nag-share sa mga bag-o nga impormasyon sa idalom sang pagsulundan sang FDA. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News. PO26 nagalaong mamatigayon ang direkta nga biyahe sa eroplano halin Iloilo padulong sa Taiwan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Yari ang balita. Nagalaong si Department of Tourism Western Visayas Regional Director Crisanta Marlene Rodriguez na sa palaabuton matigayon ang direkta nga biyahe sa eroplano halin Iloilo padulong sa pungsod Taiwan para sa mas mahapos nga pagbiyahe kag mas madalom nga kooperasyon sa magtimbang nga pungsod. Ini ang ginpahayag ng Regional Director sa iya nangin mensahe sa ginhiwat nga Taiwan Tourism Workshop 2025 nga ginhiwat sa Iloilo City. Sa karon ng Iloilo konektado sa 12 ka domestic destination kag 3 ka international destination, lakip na ang Singapore, Hong Kong kag Thailand. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News. Taiwan Tourism Workshop 2025 ginahiwat sa Iloilo Taiwanese Travel Agencies
Nakip sa mga nagapakigbahin. Radyo Pilipinas, report. Sa detalye sa balita, nagapanumbalik si Hope Torichante. Yara sa kapin 18 ka Taiwanese travel and tour agencies ang nagpadulong sa Iloilo City para magpasakop sa Taiwan Tourism Workshop 2025. Tinutuyo sa aktibidad ng pabaskugon pa ang pagtamdanay sa Taiwan kag Iloilo, ilabi na sa turismo. Ginpakilala sa workshop ang mga bago nga tour packages ang Taiwan nga swak sa mga Filipino travelers. Kaangay sang historical sites, cultural experiences, kag lain-lain ng mga ecotourism sites. Ginpatpat man sa aktibidad ang pagpalawig sang visa-free entry tubtub 2026 na ginalauman nga magapabaskog sa turismo sa Pilipinas kag Taiwan. Sa iya mensahe, gin-highlight ni DOT Region 6 Regional Director Crisanta Marlene Rodriguez ang Iloilo nga kilala sa manamit nga pagkaang lokal bilang UNESCO Creative City of Gastronomy kag nagadako nga mais ukon meetings, incentives, conferences and exhibition industry. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torichante, Radyo Pilipinas, Radyo 51 ka mga beneficiaries ng special program for employment of students sa Pasig City nagbato na sang ila sweldo. Radyo Pilipinas, Sa balita ni Marian Grace Aranyeta. Nagbaton sang ila sweldo ang 51 ka special program for employment of students o CONSPES beneficiary gikan sa Pasig City. Naglabo sa kabugusan nga 620,000 pesos ang ginrelease nga sweldo sang LGU Pasig City. Ang mga beneficiaryo gikan man sa 51 ka mga barangay sa syudad o kung isa ka student beneficiary kada barangay. Nagbaton ang kada beneficiaryo sa tig 12,177 pesos para sa 22 ka adlaw kung sa diin kada adlaw ang sweldo yara sa 553.50 pesos. Ginpangunaan ni Pasig City Mayor Stephen Palmares kaupod si Public Employment Service Office o kung Peso Pasig City Manager Rhea Palomilio ang paghatag sang sweldo sa mga beneficiaryo. Tinutuyo sa programa nga buligan ng mga estudyante nga maka-income kag makakuha sang work experience. Ang inisyatibo ang isa sa mga programa sa Department of Labor and Employment o CONDOLE. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyeta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:23 na sa aga. Radyo Pilipinas. Kaya inyo nabatihan na detalye sa mga nagapanguna nga balita sa pagpangalagad sa Radyo Pilipinas News sa buong adlaw sang Huwebes, July 17, 2025. Sa dugang pangabalita kag impormasyon, please share, follow kag like sa aton Facebook page Radyo Pilipinas Iloilo. Good morning sa aton sining Facebook live viewer kay Sir John Sirato nagaupod sa aton pagpangalagad. Kita karon sa programa Iloilo Morning. Ako na ginamang inyo alagad ang inyo tagbalita, Janelle Baclay. Mayong aga Pilipinas, God bless Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.